Ang pagyanig ay mula sa labas pero direktang tinamaan ang ipinapakitang lakas ng Beijing. Ngayong Abril 22, 2026, tila kabaliwan ang ginawa ng Iran sa China dahil kahit walang misil na tumama sa Beijing, sumiklab ang krisis sa sensitibong bahagi ng modelo ni Xi Jinping. Murang langis, ligtas na ruta at tuloy-tuloy na operasyon ng pabrika. At kapag sinabi kong kawalang kaya ng China, yan ang imahe ngayon. Si Xi Jinping ay nawalan ng sagot sa malaking pagkalugi sa gitna ng krisis ng Iran at Estados Unidos. Lalo na dahil sa dalawang barkong kargamento na nasamsam na ng makapangyariang hukbong dagat ng Estados Unidos na direktang konektado sa China. Ramdam na ng industriya ng China ang matinding epekto ng digmaan. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gusto mo mag-subscribe para updated ka. Impormasyon at real-time na balita sa mataas na kalidad ng pamamahayag. Sa tiwala, Milson Alves. Ang nangyari ay direkta at brutal. Simula ng digmaan noong Pebrero 28 umabot sa sentro ng pandaigdigang kalakalan ng enerhiya ang tensyon sa kipot ng Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang daanan sa mundo. Kapag naharang ito, unang apektado ang Asya na umaasa sa langis mula sa gitnang silangan. Nasa sentro ng dependensiyang ito, ang Sina. Kahit may reserba, mga refinery ang pag-aari ng Estado at kakayahan, napansin ng Beijing na biglang tumaas ang panganib kaya di na sila makapagpanggap na protektado pa rin. Nagsimulang manawagan ang diplomasyang Chino ng pagpipigil at tinutulan ng anumang pagharang sa Hormuz. Sino ang nasa gitna ng lindol na ito? Sa isang banda, ang Iran na naging sentro ng militar, enerhiya at lohistika ng krisis. Sa kabila naman, ang China ang pinakamalaking importer ng langis sa mundo at pangunahing bumibili ng langis ng Iran na dinadala sa pamamagitan ng dagat. Ayon sa datos na nakalap ng Reuters, noong 2025, bumili ang China ng mahigit 80% ng langis na iniluwas ng Iran na may average na 1.38 milyong bariles kada araw. Ito ang humigit kumulang 13.4% ng lahat ng inangkat ng China sa dagat at siyang susi ng kwento. Ginagamit ng Beijing ang langis ng Iran bilang estratehikong paraan para mapanatili ang mababang gastos, masikip na margin at kompetitibong pag-export, hindi lang bilang pandagdag. Saan unang lumalabas ang epekto nito? Sa Shandong, sa mga independenteng refinery na kilala bilang teapots. Silang bumibili ng mas murang langis, mabilis magproseso at nagsusupply sa isang mahalagang bahagi ng industrial na makina ng China. Sa loob ng maraming taon, ang langis mula sa Iran ay dumarating na may diskwento na umaabot sa 8 hanggang $10 kada bariles kumpara sa Brent. Malaking bagay ito para sa mga umaasa sa maliit na tubo. Pero pagkatapos ng digmaan, nawala ang bentahe na iyon. Noong Abril, nababayad na ang mga refinerya sa China ng dagdag na 1.5 hanggang $2 kada bariles kumpara sa Brent para sa kargamento galing Iran na dating halos imposible. Ang dating panangga ay naging pasanin at ang dating mukhang matalinong diskarte ay naging pagdepende. Paano umaabot ang ganitong dagok sa mismong pabrika? Umaabot ito sa pamamagitan ng gasto sa pagdalisay, transportasyon, plastic, fuel at gasto sa produksyon. Sa pagtatapos ng Marso, iniulat ng Reuters na ang mga independenteng refineria sa China ay nagplano na bawasan ang kanilang pagpuproseso ngayong Abril hanggang halos 50%. Mas mababa ito sa kamakailan, 55% ito ay dahil tumaas ang presyo ng langis at nanatiling mahina ang lokal na demand. Kasabay nito, pinatigil ng pamahalaang Chino ang bagong kontrata sa transportasyon, pag-export ng mga produktong petrolyo at pinigilan ang mga naayos na padala. Pinalawak nila ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina, diesel at kerosene para sa eroplano. Kapag ganito kalaking rehimen ang humahadlang sa paglabas ng gasolina, malinaw ang mensahe, naka-damage control mode na ang Beijing. Bakit ito mabigat para kay Xi Jinping? Ibinenta ng propaganda ng tinaguriang ekonomiyang kuta ang ideya ng sistemang kayang tiisin ang panlabas na dago ng hindi sumusuko. Ngunit kabaligtaran ang ipinakita ng krisis. Hindi binomba o formal na sumali sa digmaan ang China, pero tumaas pa rin ang gastos, kumitid ang mga margin at nayanig ang tiwala. Binuod ito ng Reuters na ipakita nilang humina ang mga export ng China noong Marso dahil mismo sa krisis sa enerhiya at sa pandaigdigang pagkabahala na dulot ng digmaan.
Tumaas lang ng 2.5% ang mga export, samantalang sumirit ng 20.8% ang mga import. Isang sitwasyon na nagpapabigat sa balanse ng kalakalan at sumisira sa pakiramdam ng kontrol. Hindi lang sa langis natapos ang pagyanig na ito. Nakaapekto na ito sa ibang mahahalagang sektor. Isa sa pinakasensitibong kaso ay tungkol sa helium, mahalagang gas para sa paggawa ng chips, kagamitang medical at presisyong bahagi. Iniulat ng Reuters noong Marso na nararanasan na ang kakulangan ng helium na pinalala ng pagkaantala ng bahagi ng pagproseso ng gas sa Qatar. Sa ilang kaso, dumoble ang presyo sa spot market. Masakit ito para sa China dahil tinatamaan ng mga larangang ipinagmamalaki ni Xi bilang kinabukasan ng bansa: semiconductor, advanced electronics, AI, dekuryenteng sasakyan at high-value industry. Kung walang matatag na supply, ang usapin ng sariling kakayahan ay nagiging usapin ng emerhensya. Kapag may problema sa enerhiya, mabilis itong kumalat at hindi lang refinery ang apektado. Naghihirap din ang mga kumpanyang petrochemical, mga tagagawa ng sasakyan, mga gumagawa ng electronics, mga exporter at mga manggagawa. Iniulat ng Reuters na ang digmaan ay nagdulot ng isa sa pinakamatitinding kamakailang pagkagambala sa pandaigdigang supply ng enerhiya, kabilang ang pagbagsak ng demand at paghinto ng mga refinery sa Asia. Ngayong linggo, binigyan din ng Reuters na karanas ang aluminyo ng biglaang dagok sa supply na parang black swan at umabot ang presyo sa pinakamataas sa loob ng 4 na taon. Ipinapakita nito na ang krisis sa Iran ay hindi lang sa langis, kundi pati sa metal, gasto sa pagpapadala, seguro at buong industrial na kadena. Patuloy na sumusubok si Xi tumugon, pero halatang minadali at biglaan ang sagot niya. Nagmadali ang Beijing gamitin ang inventaryo, muli ipamahagi ang kwota ng pag-aangkat, pigilan ang pag-export at pamahalaan ang pinsalang politikal. May bahagyang proteksyon. Ayon sa Reuters, sapat ang reserba ng China para masaklaw ang mga buwang importasyon na karaniwang dumaraan sa Hormuz. Ang reserba ay pansamantalang solusyon lang, di na ibabalik ang kalamangan. Ang reserba ay nakakabawas ng takot, pero hindi nito na ibabalik ang diskwento sa langis ng Iran. Ang reserba ay nakakatulong maiwasan ng agarang pagbagsak, pero hindi nito nabubura ang masakit na katotohanan. Ang modelo ng China ay naging nakadepende sa murang daloy na masyadong mahina para patuloy na tawaging kuta nang walang alinlangan. Mayroon pang ikalawang problema, mas tahimik at marahil mas delikado para sa rehimen. Kapag pinipigilan ng China ang export, binabawasan ang refining at gumagamit ng mas mahal na hilaw na materyales na ililipat ang presyon sa ibang bahagi ng mundo. Apektado nito ang mga mamimili, kontrata, schedule at presyo sa ibang mga bansa. Ang nagsimula sa mga tubig malapit sa Iran ay umaabot sa mga supply chain na malayo ron. Bumibili ang mga kumpanya ng mas maraming stock dahil sa takot, kinakakansela ang order, nire-renegotiate ang kontrata at naghahanap ng alternatibong supplier. Sa ganitong sitwasyon, nababawasan ang kinang ng China bilang sentro ng pandaigdigang pabrika. Kung makita ng mamimili na masyadong malaki ang panganib sa Beijing, hindi na pansamantala ang pinsala, kundi nagiging estratehikong pagkapudpod. Dahil dito, naging walang magawa at walang malinaw na sagot si Xi Jinping. Kung masyadong pasiglahin ang ekonomiya, may panganib na tumaas ang presyo at lumala ang mga disbalanse. Kung masyadong pigilan, lalong bumabagal ang takbo, nawawalan ng lakas ang industriya. Nawawala ang dating kinang ng retorika ng ganap na kapangyarihan. Sa huli, ipinapakita ng digmaan na masyadong tumaya ang China sa murang enerhiya at palabas na network na akala nila'y ligtas, pero hindi pala. Malinaw ang resulta, nalalantad ang Beijing. Para sa rehimeng nagtatag ng lakas sa imahe ng ganap na kontrol, malaking dagok na ang pagkakalantad na ito. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa Milsonal community. Yakap!